Nagpapatuloy ang ating pagtuturo para sa ikawalong serye ng mga pag-aaral patungkol sa walang hanggang paghuhukom or eternal judgment. At ating pong pag-uusapan ngayon ang ikatlong aralin at ito ay patungkol sa luklukan ng paghuhukom ni Kristo. Para sa ating susing talata, ito ay matatagpuan sa ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanatang 5, talatang 10. Ganito ang sinasabi: sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa luklukan ng paghuhukom ni Kristo. Bilang mga mananampalataya, madalas nating ipinapahayag na tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya. At totoo ito. Ang kaligtasan ay tunay na kaloob mula sa Diyos. Ngunit malinaw ding itinuturo ng kasulatan na kahit ang mga mananampalataya ay haharap balang araw sa luklukan ng paghuhukom ni Kristo, hindi upang pagdesisyonan ang ating kaligtasan, kundi upang suriin ang ating katapatan at pagiging katiwala. Ayon sa susing talata na ating binasa, ang sanabi doon, sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa luklukan ng paghuhukom ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ayon sa kanyang mga ginawa habang nasa katawan, maging mabuti man o masama. Ngayon, ating tatalakayin ang kahulugan ng luklukan ng paghuhukom para sa mga mananampalataya. Paano susuriin ang ating mga gawa at paano tayo dapat mamuhay batay sa katotohanan ito. Ano ang luklukan ng paghuhukom ni Kristo? Ang salitang Griego para sa judgment seat ay bema seat. Sa sinaunang kultura ng Gresya at Roma, ito'y isang mataas na entablado kung saan umuupo ang mga hukom upang gantimpalaan ang mga atleta sa kanilang mga tagumpay. Ito ay lugar ng pagkilala, gantimpala at karangalan, hindi ng paghatol sa kapahamakan. Ganon din ang luklukan ng paghuhukom ni Kristo ay hindi para sa kahatulang mapahamak. Ayon sa Roma Kabanatang 8, talatang 1, ang sabi doon, ngayon nga'y wala ng hatol sa kapahamakan para sa mga nakay Kristo Jesus. Sa halip ito ay paghuhukom ukol sa pagpaparangal. Dito susuriin at gagantimpalaan ang ating mga gawa, layunin at paglilingkod. Mahalagang maunawaan ang pagkakaibang ito. Ang ating walang hanggang kaligtasan ay tiyak at nakasalalay kay Kristo lamang. Ngunit mahalaga pa rin sa Diyos kung paano tayo mamuhay, kung paano natin ginamit ang ating mga kaloob, yaman at pagkakataon. Ipinapakita ng luklukan ng paghuhukom na hindi nakakalimutan ng Diyos ang ating katapatan. Susuriin ang ating mga gawa. Matingkad na inilalarawan ng kasulatan ang proseso ng pagsusuri sa unang Korinto Kabanatang 3, talatang 12 hanggang 15. Ang sabi doon, kung ang sino man ay nagtatayo sa pundasyong ito gamit ang ginto, pilak, mahahalagang bato,
kahoy, dayami, o damo, ang kanyang gawa ay mahahayag, sapagkat ang araw ang maglalantad nito. Sa pamamagitan ng apoy, ito'y susubukin upang malaman ang uri ng gawa ng bawat isa. Ang ating buhay, ang ating ginawa, layunin at pamamaraan ay haharap sa banal na apoy ng katwiran ng Diyos. Isang makapangyarihang halimbawa mula sa Lumang Tipan ay ang Exodo, Kabanatang 32, nang ang mga Israelita ay gumawa ng gintong guya. Nais nilang sumamba, ngunit ito ay may maling motibo at pagsuway. Pinalitan nila ang Diyos ng kanilang sariling anyo ng pagsamba. Dahil dito, agad at matindi ang hatol ng Diyos. Ipinapaalaala ng kwentong ito na kahit mabuting intensyon, kung hindi naaayon sa utos ng Diyos, ay walang kabuluhan sa kanyang harapan. Hindi tayo dapat magtayo ng buhay Kristiyano gamit ang makasanlibutang pamamaraan, kayabangan o kompromiso. Ang tanging mananatili ay yaong ginawa ng may pagsunod at para sa kaluwalhatian ng Diyos. Mamuhay upang kalugdan siya. Ngayon alam nating tayo ay haharap sa luklukan ng paghuhukom ni Kristo. Paano tayo dapat mamuhay? Ayon kay Pablo sa 2 Korinto, Kabanatang 5, Talatang 9, sabi doon, kaya't pinagsisikapan naming kalugdan siya, maging nananatili man kami sa katawan o wala na. Ang ating layunin ay hindi dapat tagumpay sa mundo, kasikatan, o sariling karangalan, kundi mapalugod ang ating Panginoon at tagapagligtas. Bawat desisyon, pagkilos, at layunin ay dapat tanungin, kalugod-lugod ba ito sa Diyos? Maglingkod ng taos-puso. Ang iyong ministeryo ay gawain ay dapat bunga ng pag-ibig kay Kristo at sa kapwa, hindi para sa sariling ambisyon. Hangarin ang kababaang loob. Bantayan ang puso laban sa kayabangan at paghahangad ng sariling papuri. Lahat ay mula sa Diyos, para sa Diyos, at sa pamamagitan ng Diyos. Manatiling tapat, magpatuloy sa pagsunod kahit mahirap at hindi napapansin. Ang Diyos na nasa langit ay nakakakita at hindi nakakalimot. Bilang pangwakas, Iglesia, darating ang araw na tayong lahat ay haharap sa luklukan ng paghuhukom ni Kristo. Isipin mong mabuti ang araw na yon. Isalarawan mong ikaw ay nakatayo sa harapan ni Jesus, ang siyang nag-alay ng lahat para sa iyo, ang siyang nagmamahal sa iyo ng lubos at walang hanggan. Sa araw na yon, wala nang mas mahalaga kundi ang marinig natin ang kanyang mga salitang mabuti, mabuti at tapat na alipin. Hayaan mong ang katotohanan ito ang magbigay sigla sa iyo ngayon. Mamuhay ng may layunin. Maglingkod ng may katapatan. Magbigay ng bukas palad. Magmahal ng totoo. Tandaan, ang ating buhay dito sa lupa ay panandalian lamang kumpara sa kawalang hanggan.
Mamuhay tayo bawat sandali na may pananabik sa araw na tayo ay haharap sa Kanya na nakakakita ng lahat ng bagay at humahatol ng may ganap na katarungan. Naway hangarin nating lahat ang kaluguran ng Panginoon upang sa Kanyang luklukan hindi kahihiyan ang ating madama, kundi gantimpala at kagalakan. Muling italaga natin ang ating sarili araw-araw para sa kaluwalhatian, karangalan at papuri ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat po.